Isang magpagpalang oras po sa atin lahat at nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating ebanghelyo sa madaling araw na ito. Miyerkules, Agosto 3, 2020. At sa panimula po ay manalangin po muna tayo. O King of Glory, send us the promise of the Father, the Spirit of truth. May the Counselor who proceeds from you enlighten us and infuse all truth in us, as you have promised. Amen. Sa muli po, isang mapagpalang oras sa ating lahat at ngayon ay winibelcome ko po ang ating mga kasamahan from Jerusalem and Israel, Kapisma Juban. Salamat po tayo na kasama natin sila, si Kapisma Rona at si Kapisma Utod Kong Guwapo, Romel Tembrevilla, at ang ating kapatid from Chicago, Kapisma Rex. At unahin po natin sa hingi ng kanyang pagbati ang ating kapatid from Jerusalem, Israel. Utod na Guwapo, your greetings. Maraming salamat, Kapisma Yor Balayros, Guwapitong Utod ng Amerika. Sa lahat ng mga kasama ko pong Kapisma na nabanggit po ng ating Guwapitong Utod, at sa lahat na nagsusubaybay sa maliit na channel na ito, sa YouTube, sa Facebook, sa ating programa Pagnilay sa Ebanghelyo sa Madaling Araw dyan sa Pilipinas. Samahan niyo po kami na ating pagnilay-nilayan ang Ebanghelyo sa Madaling Araw. Papuri sa Diyos. God bless us all. Back to you, Kapisma Guwapito Yor Balayros ng Amerika. Maraming salamat, Utod Kong Guwapo from Jerusalem, Israel. At ngayon isusunod natin ang kanyang pagbati ng ating kapatid, Kapisma Juban. Kap, go ahead. Salamat, Kap Yor, at mapagpalang araw sa ating lahat, madaling araw, at sama-sama tayong pagnilayan ng ating ebanghelyo ng madaling araw sa Pilipinas. At ang aking mga kasamahan dito sa Zoom, maraming salamat. Biyayaan natin tayong pagkakataon na magbahagi. At samahan niyo rin po kami sa lahat ng pagninilay sa madaling araw na ebanghelyo. Lalo-lalo sa mga walang sawang sumusubaybay sa aming maliit na programa. Papuri sa Diyos. Kap Yor, back to you. Salamat. Maraming salamat, Kapisma Juban. At ngayon, kukunin ko na rin ang kanyang pagbati ng ating The Only Rose Among the Thorns, right sa pagkakataong ito. Kapisma Rona. Salamat, Kapior, and blessed day po sa ating lahat. Mapagpalang oras, araw sa buong mundo. God bless us all. Maraming salamat, Kapisma Rona. At ngayon, kukunin ko na rin ang kanyang pagbati ng ating kapatid from Chicago, Kapisma Rex. Your greetings. Yes, thank you po. Thank you, Kapior, at mapagpalang oras sa lahat. At nandito na naman tayo sa ating programa, sa ating munting channel na ito. So, maganda ngayon ng gospel. Samahan niyo po kami at tatalakayan natin, ninilayan natin kung ano yung mapupulot natin sa ating gospel. Maganda po. So, be with us, bear with us hanggang matapos yung program. Thank you po at back to you, Kapior. Maraming salamat, Kapisma Rex. At ngayon po ay babasahin na po natin ang ating ebanghelyo sa madaling araw na ito sa Pilipinas. At hanapin muna natin. Okay. Okay. Ayun.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 21 hanggang 28. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya isang kananiang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan nga po ninyo at nang umalis. Siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon day, gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. So mga kapatid, ito po yung ating ebanghelyo ngayon at ngayon ay balikan natin ang ating mga kapatid from different parts of the world, sa Israel at sa Chicago, para po hingin ang kanilang mga reflection. At unahin muna siguro natin si Kapisma Juban. Kapisma Juban, are you ready, Kap? Okay, Kap. Maraming salamat, Kapyor, at sa aking mga kapatid at nag-iisang sister namin dito sa aming programa PESMA na Madaling Araw at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Samahan nyo kami na pagnilayan ng ating ebanghelyo na Madaling Araw ngayong araw na ito. At ito ay tungkol sa awa, habag na awa, extraordinary mercy ng ating Panginoon, lalo-lalo na sa ating mga kapatid, sa ating lahat na makasalanan. Kung pagnilayan ko, Papa Romel, Team Revilla, correct mo na lang ako, mali ako, at medyo mas marami kang eksperyensya pagdating sa paglalakbay dito sa bansa, Holy Land, Israel. Nabanggit na place na to ay part ng North, kung hindi ako nagkakamali. At alam naman natin sa lumang tipan nito ay yung kung mga kaaway ng mga Israelites. So dito rin pinapatungkol ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, sa mga Jewish, lalo na itong Gentiles o isang Canaanites na babae na nabibilong na natira sa yung mga punong-puno ng mga immoralidad, mga pagan at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito para sa mga Israelites ay na itong babaeng ito ay bilong sa unclean para sa kanilang mga kultura, tradisyon, kung ikokonekta natin sa pamumuhay ng mga Hudyo sa ngayon. So dito dito natin makikita ang extraordinary na awa, pagmamahal, pagpatawad ng ating Panginoong Jesucristo, na even yung babaeng hindi nila mga Hudyo, hindi nila part sa kino-consider nila na unclean ay tumitingin ating Panginoong Jesucristo. Kung naging kaaway man ng mga Israelites, itong mga Canaanites na to. So dito humingi ng babae ng habag
have mercy on me. Humihingi siya ng awa dito sa ating Panginoong Jesucristo at nanahimik ang ating Panginoon at hindi naman niya ipinagtabo itong babae bagkus binigyan niya ng test kung hanggang kailan o kaano kahaba o kalaki ang pananampalataya niya sa Diyos. So dito sinita ng mga apostoles na ayon sa tradisyon nila, kasi dito, correct me if I'm wrong, Bro Romel Trimbilya, nung araw yung unclean, minsan hindi sila nakakasalumuha sa mga unclean, yung mga Gentiles na mga tao. Pero dito, ito yung katuparan ng ministry ng ating Panginoong Jesucristo na ang ating Panginoon ay pwedeng makisalumuha sa mga makasalanan na mga anak ng Diyos kahit na anong lahi pa yan. So dito makikita natin ang habag na pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil dito sa test na ipinahagi ng ating Panginoon dito sa babaeng ito, ay nabigyan siya ng pagpapatawad at nabigyan siya at nakita niya sa babae ang extraordinary di pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So dito magre-reflect din tayo ngayon sa ating mga buhay-buhay na kung minsan yung mga test sa atin ng ating Panginoon dito tayo nangihina. Kung minsan humingi na tayo ng pabor sa ating Panginoon at hindi man lang tayo napansin, minsan dito na bumabagsak ang ating pananampalataya at hindi na natin nauulit minsan na worship sa ating Panginoon, mag-serve sa ating Panginoon, at humingi ng tawad sa Panginoon. Dito, yung babae, pangalawa o pangatlo, at hindi ako nagkakamali, hindi niya binitawan yung pananampalataya niya. Talagang ipinakita niya yung pananampalataya niya at pagsisisi sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nabiyayaan siya ng grasya ng Diyos, nabiyayaan siya ng habag, awa at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. So ito mga kapatid, ito yung extraordinary na awa ng ating Panginoong Jesucristo na nare-receive natin yung grasya na binabahagi sa atin. Iniwan niya ang sakramento. Ito ang nagpapabanal sa atin na kailangan natin i-embrace na kahit na anong pagsubok ang dumaan sa ating mga buhay, anuman ang suliranin na dumaan sa ating buhay, kakapit tayo, kung mag-feel man tayo doon, hindi magsasawa din ang ating Panginoong Jesucristo na doon yung kamay niya sasaluin tayong iangat, anuman ang problema, gaano man tayo makasalanan, gagawa ang ating Panginoong Jesucristo na iangat tayo sa ating mga pagsubok sa ating mga buhay, lalo na dito sa babae ito na ng ating Panginoon kung kalaki ang pananampalataya niya at yung daughter niya o yung anak niyang babae ay maling dahil sa pananampalataya at pagsisisi niya. So hindi man natin nakikita ngayon ng ating Panginoong Jesucristo, nandyan siya, lagi nating dalawin sa banal na misa, nandun siya naghihintay, ine-embrace tayo lahat ng mga makasalanan para bumalik sa Kanya at mag-unite tayo sa grasya na Kanyang ibinabahagi sa ating lahat na bumalik at lapitan natin siya lagi sa oras ng ating mga problema at pagsubok sa buhay. Papuri sa Diyos, Kapyor. Maraming salamat. God bless us all. Back to you, Kapyor. Maraming salamat, Kapisma Juban, at sa iyong napakagandang refleksyon at kami po ay nagpapasalamat na nakasama ka namin even do na mas marami ang trabaho na ginagawa. So ngayon pupuntahan natin ang ating kapatid from Israel also. Unahin natin yung ating nag-iisang babae, si Kapisma Rona. Kapisma Rona, go ahead. Salamat, Kapyor. Magandang oras po sa ating lahat. Mga kasama ko dito sa Zoom.
at sa mga taga-subaybay po natin sa ating Ebanghelyo. Sama-sama po tayong magnilay at ito ang aking maikling may babahagi sa inyo ngayon. Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon tulad ng isang babaeng makasalanan at mismo sa harapan ng ating Panginoong Hesus, pinadama niya ang pagsisisi niya at pananampalataya ay gumaling ang kanyang anak na babae na may sakit. Dito din natin mai-reflect sa ating mga sarili na anuman tayo kalayo sa Diyos at totoo na nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan, ay tayo'y kaya niyang dinggin o pagalingin sa ating mga pagkakasala at tayo'y gagaling sa ating mga sakit o anuman spiritual na karamdaman. Kumapit tayo sa ating Diyos lagi, kaya gaya ng ating unang Pope Peter, nang hina nakaramdam ng takot sa river kung saan naglakad siya, nahulog, pero ang ating Panginoong Hesus ay hinaon siya paangat dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesus. Kaya dapat mga kapatid, kung ano man ang nararanasan natin na pagsubok, huwag tayo bibitaw sa kamay ng ating mahal na Panginoong Hesus. Hindi niya tayo pababayaan. Yun lang po, Kapior, at salamat po. God bless us all po. Yan, ano ba? Maraming salamat, Sis Rona, at sa kagaya ni Kap Juban, busy rin ito si Kap Rona. So maraming salamat. At least you have the time na magbahagi sa iyong reflection. Maraming salamat. At ngayon ay pupuntahan natin ang ating mga kapatid na Utod Guapo, ikaw mauna o si Kapisma Rex? Kapisma Rex o... Bigay muna kay Kapisma Rex. Time na niya. Okay. So, Kapisma Rex, go ahead. Okay, thank you po, Kapior. May audio ba ako, di ba? Okay, so maganda pong gospel natin at may kaigsian po ito at maganda yung mensahe. Nasa Matthew chapter 15 verses 21 to 28. At tingnan natin yung maiksikong storya ngayon. Nung nasa elementary pa ang anak ko, siya may kaklase na kambal, isang babae at isang lalaki. At naku naman, very, very close silang tatlo. Parang akala nila, ang anak ko ay kambal na rin nila. So, sa napaka-close talaga sila, lahat ng mga activities, group works, field trips, magkasama ang tatlo na yan. Kahit sa outside school projects, mga programs, pati ng laro, magkasama rin sila. Dahil masyadong silang close, naging close na rin kami ng mga parents nito. Ang mga parents ng kambal ay napaka-sweet nila, napaka-interested nila sa ating kultura dahil po sila ay mga puti. Sa mga laro natin, sa mga salita, at sa pagsasamba natin, dahil Katoliko rin po sila. At syempre, sa pagkain natin. Dahil nga dito eventually na pag-usapan ang maraming mga topics at yung mga privileged information, nalaman ko na ang parents ng kambal ay nagtatrabaho sa isang prominent TV station at sila ay nasa news division. Doon pala silang dalawa nagkita at nagkatuluyan. Mataas na rin ang kanilang mga posisyon. Posisyon na talagang inaasam-asam ng marami nilang mga kasama sa trabaho at minsan pinagkakaingitan na rin. At doon ko rin nalaman na kahit gaano ka-successful ang kanilang career and of course ang kanilang kita at mga privileges sa company, ang nanay po ay nag-resign nung pinanganak ang kambal para ibigay ang kanyang panahon sa kanyang anak.
Siyempre, walang silang katulong dito sa US at ayaw niya rin mag-daycare. So, she gave up her promising career for her kids and her young family. To know them, na napakatalino ng mga tao, napaka-prominenteng pamilya, maraming mga contacts at kilala. Pero simple lang ang pag-deal sa amin at mahal ang mga Pilipino at ang ating kultura ay talagang nakakahanga. At lalong-lalo na nung nalaman ko ang desisyon ng nanay na maging full-time parent, para sa akin, it's really a humbling decision. Ipinangita sa ating gospel ang pagpapakumbaba, yung humbleness ng isang nanay. Sinabi niya, "Have pity on me, Lord. My daughter is tormented by a demon." Siya ang nagmamakaawa para sa kanyang anak. At kahit ano ang nadaanan niya, kahit sinubukan pa siya ng ating Panginoon nang sabihin sa kanya na it's not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Ang kanyang pananampalataya at tiwala ay napakatibay sa mercy at healing ng ating Panginoong Kristo. And she accepted whatever it takes para sa kapakanan ng kanyang anak. Sinabi niya, "Please Lord, for even the dogs ate the scraps that fall from the table of their masters." Ako'y naniniwala na nakaya ng ginawa at kayang gawin yan ng karamihan ng mga nanay para sa kanilang anak. Karamihan, ibig kong sabihin, hindi lahat. Dahil may alam rin ako na nanay dito sa amin na habang naghihirap ang dalawang anak, suportahin ang kanilang mga sarili at ang kanilang lolo, siya ay lumayas at pumunta at nakitira sa pangatlo niyang boyfriend. Sinabi ko nga, if her relationship with her husband and her two succeeding boyfriends did not work, what makes her think that this one will? So mayroon din pong ganyan. Marami iba't ibang istorya na nauuna pa ang sarili nila kaysa kanilang mga anak. Ipagdasal na lang natin sana sila at makilala din nila sana ang Canaanite mother na ito na sa ating gospel. Last time ay napuntahan akong seminar at ang unang-unang tanong ng speaker ay, sino ba sa atin dito ang walang nanay at tatay? Itaas ang mga kamay. Siyempre kahit isa walang nagtaas ng kamay. Dahil wala naman pong si malakas at si maganda sa atin na nabiyak lang sa kawayan. Lahat tayo ay kinarga ng ating mga inay ng 9 na buwan bago tayo isinilang. Ako baka hampasin ako ng aking nanay ng kawayan. 4 po kami, lahat ay lalaki. Ang pinakain, dinamitan, pinaaral, pinagraduate sa college ng single mother. Superman nga ay super amal pala. Super amal yung tawag namin sa kanya. Yung super nanay namin na magkakapatid. Dahil maliit pa kami at namatay na ang akin. So sa nilay ko ngayon, it's very obvious na ito ay ang pagbigay-pugay sa mga nanay. Sa lahat ng mga nanay na katulad ng Canaanite woman sa gospel natin, maraming salamat po sa inyo. At sa mga dumadaan pa sa pagsusubok ngayon, sa paghihirap para sa mga kanilang pamilya, sabi nga ni Kapyor, kumapit lang sa patalim sa salita ng Diyos. Dahil alam na natin ang sasabihin sa atin ng mahal na Panginoon. Nasa gospel po. Sinabi niya, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." Napakaganda na pagnilayan po ang sinabi niya sa babae. Sa ating mga nanay, mga lola, mga tita, at kung may asawa na sa ating better half, baka gusto natin silang yakapin at hagkan at pasalamatan.
At kung sila na may malayo o kung wala na ho sa buhay na ito, baka naman gusto natin silang ipagdasal bilang pag-alaala at pagpasalamat sa lahat ng kabutihan at mga sakripisyo na nagawa sa atin. Pag araw-araw natin gagawin ito, parang araw-araw po ang Mother's Day, di ba? So, gawin na natin. At Happy Mother's Day! Babalik ko na yung mic ko kay Kap Ior, ha? Kuya Ior, balik na yung mic sa'yo. Thank you very much po at back to you, Kap Ior. Maraming salamat, Mang Hod, sa iyong napakagandang refleksyon at tatats ako kasi naalala ko rin ang aking nanay. So, maraming salamat at magbibigay ako mamaya ng reflection about that. So, sunod natin ang ating utod na gwapo from Jerusalem, Israel. Utod, Manong, go ahead. Maraming salamat, Manong din, Kuya. Guapito, Yor Balairos ng Amerika. Salamat sa pagkakataon na binigay mo. Nakalimutan ko na sana ang aking nilay, ngunit naalala ko po ang nabanggit ng ating Kapisma Juban, na panay pinabanggit ang aking pangalan at alam ko naman po na may mga bagay siya ritong nalaman sa bansang aming kinaroroonan na hindi ko rin alam at gaya din sa akin na may kaalaman din tungkol sa mga paniwala at kultura, tradisyon ng mga kapatid nating Hudyo rito na nalaman ko na sa kanya hindi rin dahil iba-iba po kaming mga area, iba-iba pong mga amo ang aming na trabahuan. Ngunit tama po ang mga nabanggit ni Kapisma Juban na itong binanggit na lugar ay malapit po sa kanila. Mula sa akin dito sa Jerusalem, mga 2 oras kalahati po ang travel po namin papunta ng boundary ng Lebanon kasi itong 2 lugar na nabanggit ay nakapasok na ito sa Lebanon. So mga 183 kilometers mula dito sa Jerusalem. Mapalad po tayo na nakasama dito sa maliit na channel na ito dahil ang mga lugar po na aming napupuntahan at nalakaran ay nilakaran din po ng ating Panginoong Hesukristo. Balik ko po sa napakagandang gospel ngayong madaling araw dyan sa Pilipinas at dito po ay makita natin at alamin po natin na 2 pong grupo ito na kung titingnan mo at alamin natin na ang ating Panginoon ay isang Hudyo at itong Canaanites na babae o mga dito nakatira noon pa ay tinatawag na hintel. Nabanggit kanina ng ating Kapisma Juban, yung paniwala, pananampalataya at yung mga Diyos-Diyusan na kanilang sinasamba. Alam po natin na itong mga kapatid nating Hudyo, sa hindi nakakaalam, ay napakahigpit dahil ipinagmamalaki po nila na sila po'y pinili ng Diyos Ama, at wala ng iba. Yun nga po na pag hindi tayong Hudyo ay wala talaga tayong kaligtasan para sa kanila. Yun nga po nung dumating ako po rito 2004, naalala ko po na ibang mga kasama ko po ritong mga Pilipino, ramdam po nila yung pag nakita po kami sa daan ng mga sobrang religious na mga Hudyo, ay iba talaga ang pagtingin nila sa amin. Tulad ng nabanggit ng ating Panginoong Hesukristo na kapag hintil po
ay sa paningin ng mga Hudyo ay isang aso. Yun nga po na kailangan hindi tayo malito sa ating binabasa dahil ito na kaugnay sa kultura at tradisyon ng mga kapatid nating Hudyo na isinulat sa banal na aklat. Yun nga po na at isa pa ang makikita po natin dito na pagnilay-nilayan, ito pong kagandahan na turo ng ating simbahan, itong intercession. Kung titingnan po natin sa mga nagbahagi, kasama na kay Kapisma Rex, doon niya pinadiinan ang kung ano ang pagmamahal ng isang ina. Pero dito, titingnan din natin ng intercession na palaging tinutuligsa ng ating mga kapatid sa kaibayong pananampalataya. Pero dito, 3 ang makita natin. 3 ba? O tama. Isa, sabi ay ang pumapagitna sa tao at sa Diyos ay ating Panginoon. Dito, matunghayan po natin sa nabasang Ebanghelyo sa madaling araw diyan sa Pilipinas na nag-intercede din po ang mga kasama ng Panginoon. 'Di ba? Nagsabi sila, Panginoon, kung maaari, pagbigyan mo na. Anong tawag po natin diyan? Isang intercession po ito. At saka yung nanay, pumagitan sa kanyang anak. O hindi natin maneglect po ito ang turo ng ating simbahan na itinayo ng ating Panginoon. Na huwag tayong malito dahil ito mababasa at narinig natin ngayon sa madaling araw na Ebanghelyo. At napakaganda pa ito, dahil sa pananampalataya. Bakit ba? Gaano ka tindi ang pagtiwala ng isang hintel noon sa panahon ng ating Panginoon? Hindi po, kasi sila ay kahit saan lang sila, nanalangin sila kung sino yung masandalan nila. Pero sa panahon ng Panginoon, dito po masukat. Kahit po tayo ay mga hintel sa kapanahunan ng ating Panginoon at ang ating pananampalataya ay malakas at sandal talaga sa Panginoon. At isa pa rito ang aking naramdamang kanilang pagnilay-nilay. Ito rin po ang isang mga bagay na pag sinabing pananampalataya ay dinidiinan po ito ng ating mga kapatid sa kaibayong pananampalataya na ligtas na daw. Ngunit titingnan po natin ang ginawa ng babae. Hindi siya nanatili sa kanyang pananampalataya. Gumawa po siya. Anong ginawa niya? Lumuhod. So kung hindi siya lumuhod, hindi talaga siya anuhin ng Panginoon na ang kanyang pananampalataya ay makita sa kanyang gawa mula sa puso at ginawa po niya. Ayun nga po, itong gospel na ito, napakalaking halaga at malaking turo po sa ating, lalo na tayong mga Katoliko, dahil ito po ang turo ng ating simbahan, itinayo ng ating Panginoon. Diyan muna lang ang aking maibahagi dahil nakangiti na po ang gwapito nating utod. At dagdagan ko lang po mamaya pagka may panahon pa tayo. Maraming salamat po. Papuri sa Diyos. God bless us all. Ito pong inyong abang lingkod, Brother Romel Tembrevilla ng Holy Land of Jerusalem.
nilagyan ng papel di hapon dito. Yung color pipil na pula, yung liig. Yun ang pagmamahal ng nanay. So, the power of intercessor ng ating nanay ay talagang, lalo-lalo sa ating Panginoon, ay talagang napakalaki dahil doon sa pagmamahal niya sa atin. At dito sa ating Ebanghelyo, ang pagmamahal ng nanay sa kanyang anak ay lumuhod siya at lumapit sa ating Panginoon. So, kagaya din sa atin na as parents, not only for a mother, na kailangan din natin na humingi ng gabay, no, ng grasya ng ating Panginoon. Ipapakita natin ang ating faith sa Kanya, kagaya nitong Canaanite woman, that her faith ang nagpagaling sa kanyang anak. So, sinasabi nga dito, nabanggit niya kanina ni Caprex, itong even ito yung pagkain na ang aso, no, yung pagkain na hindi pwedeng ibibigay or said, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. That ang ating Panginoon dito ay parang inaano niya na siya pumunta dito sa nawawalang tupa or sambahayan ng Israel. Sinugo lang siya para dito, no? The lost sheep of the house of Israel. But ang babae ay nagmamakaawa, no? Natulungan siya. So sinabi ng atin Panginoon that it's not right to take the food of the children and throw it to the dogs. So
ang Panginoon ay magpapagaling po sa iyo sa tulong ng panalangin ng aking mga kapatid dito at sa lahat ng mga nakikinig. So ngayon po ay ibabalik natin at muli maraming salamat pala sa inyong lahat at bubilik natin sa ating Utod na Gwapo kung may dadagdag siya, Utod Gwapo, at your closing message. So maraming salamat ulit, Kapisma Guapito Yor Balairos ng Amerika. Habang nagnilay-nilay ang ating Guapitong Utod, na alaala kanina ang pinag-usapan namin ng aking amo, Ngunit una po na hindi ko pa po mai-share ay ako'y humihingi ng paumanhin sa mga kapatid po natin sa kaybayong pananampalataya. Hindi po sadya namin na masaktan ang inyong damdamin, ngunit hinahanap po natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, yun lang po ang makapagpapalaya sa atin. So balik ko po ang share ko na para madainan bakit ang ating Panginoon ay hinahanap ang mga lost sheep ng Israel, at bakit nabanggit po niya na ang pagkain sa tulad ng tao ay hindi binabahagi sa tuta, Dahil po ang sabi ng aking amo na ang isang Hudyo, dahil humingi siya ng tawad kanina sa akin dahil may nabanggit siya nakaraang linggo na nakasulat sa Torah, sa kanilang binabasa tuwing Shabbat, Dahil doon po nakalagay daw na hindi pwedeng magturo ang isang Hudyo sa ibang pananampalataya, kundi sa katulad niyang Hudyo. Yun nga po na kahit sa ibang mga talata sa banal na aklat ay nagka-problema dati ang mga apostoles at disipulo tungkol sa pagtutuli. Dahil yun po ang basihan na kung hindi ka matuli ay hindi ka magiging Hudyo. Yun po ang winasak ng ating Panginoong Jesucristo din po pagdating niya rito sa lupa, dahil itong mga ginagawa ng mga kapatid nating Hudyo ay taliwas na po sa kanilang natanggap mula sa ating Diyos Ama. Yun nga po, na napakalaga ito na malaman po natin ang kultura at tradisyon ng ating mga kapatid na mga Hudyo, dahil ito po ay konektado din po sa ating pagka-Kristiyano. Saan ba galing ang otoridad na nagmula sa ating Panginoon at anong simbahan ang kanyang itinayo na ipinasa itong otoridad sa mga taong buhay pa hanggang ngayon? Nga po, kailangan natin malaman at palaliman pa po natin ang ating paghalungkat at matuto tayo na ating pag-aralan ng malalim ang ating pananampalatayang Katoliko. Dahil po, doon lang po ipinasa ng ating Panginoon sa nabanggit kanina sa ating unang Papa San Pedro. Yun lang po ang aking may dagdag, at ako'y nagagalak at pinupuri ang ating Panginoon at magpapasalamat sa inyong lahat, lalo na po sa pagdasal sa aking sa kapatid ng aking asawa na sa kanyang miracle healing po. Maraming salamat po uli, at God bless us all. Shalom from Holy Land of Jerusalem, Israel. Toda raba, Shalom Be'ele Etraot.
Back to you, Guapito Yor Balairos ng Amerika. Maraming salamat, Utod kong Gwapo from Jerusalem, Israel. At ngayon, kukunin natin ang kanyang habulin natin ang time ni Kap Juban. Go ahead, Kap. Yes, papuri sa Diyos, Kapyor, at sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa Zoom. At ito nga, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hihigit. Hindi tumitingin kung saan ka man galing, tumitingin kung anong nasa puso ng isang tao. Kung ano ang pag-ibig na nakikita niya sa puso ng tao, higit pa ang pag-ibig na ibinabahagi ng ating Panginoon, Jesucristo. Papuri sa Diyos. God bless us all. Kapyor, back to you. Maraming salamat, Kapisma Juban. At kami po ay sa muli nagagalak na nakakasama ka namin. Kasama po si Kapisma Rona. At Kapisma Rona, your closing message, Kap. Miss Rona. So, hindi available ang ating kapatid. So, pupuntahan natin si Kapisma Rex sa kanyang closing message or any additional reflection. Kapisma Rex. Thank you po, Yor Kuya. Thank you po. At wala na rin siguro ako madadagdag. Ang akin ng gustong sabihin sa ating tagapakinig na pagpapasalamatan po natin sila sa patuloy nilang pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating channel, both materially and spiritually. Maraming salamat po. Marami pa rin tayong mga pagsubok sa buhay natin at lalo na sa mga nanay. Yun lang siguro, napakaganda naman ng sinabi ni Caprona na humawak lang po tayo sa kanya dahil hindi po tayo malulunod. Kahit kaano kalalim man ang dagat na iyan, gaano kadilim dun sa baba, hindi mo makita yung lupa dahil sa lalim ng dagat, ay humawak lang tayo sa kanya at wala pong mangyayari sa atin. At habang tayo na malapit sa kanya, o gustong lumapit sa kanya dahil para makahawak, hawakan din po natin yung iba para matangay din natin patungo sa kanya. Yun lang siguro yung aking madadagdag at maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago. Back to you, Kuya Yor. Maraming salamat, Utod Pinakagwapo from Chicago, Kapisma Rex. At sisilipin muli natin ang ating kapatid from Israel, si Sis Rona, sa kanyang closing message. Sis Rona, hindi siguro na available si Sis Rona dahil busy na. So, muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga panalangin at sa iyong mga tulong, no, sa pag-subscribe ng maliit na channel na ito. So, naway ang Panginoon ay gagabay sa atin, sa ating lahat, sa araw-araw nating pamumuhay at hinihingi ko rin ang inyong pong patuloy na pagdasal sa hipag ng aking Utod na Gwapo, si Lubel, at sa aking nanay, Lolita, sa kanilang immediate na paggaling sa kanilang mga karamdaman. At muli, isang mapagpalang oras at maraming salamat. At bago po tayo magtapos, unless ang ating Utod na Gwapo, kung may dadadagdag ka pa, Utod, may papasalamat ka ulit o baka may nakalimutan ka, go ahead. Salamat, pangatlong pasalamat na ito at kung iyon ang tanong po, baka kinabukasan pa matapos ito. Patuloy mo na lang, Kapisma Guapito Yor Balairos, at sa lahat ng nagsusubaybay at sa YouTube, sa Facebook. Maraming salamat po at patuloy po natin ipagdasal ang bawat isa po, lalo na po sa mga kapatid po nating mga Hudyo rito at ganun din po sa mga kaibayo nating pananampalataya. At huwag nating kalimutan na ngumiti dahil tayo yung mga Kristiyano
dito ay tayo lang po ang nagpapangiti rito sa ating mga kapatid na mga Hudyo, lalo na sa mga religyoso masyado. Shalom, Beletraot. Back to you, Kapisma Guapito Yor Balairos ng Amerika. Maraming salamat, Otot Gumagwapot. At ngayon po ay manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen. Amen. Sa ngalan ng Anak, ng Spirit, ng alang ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. At sumuli po, marami pong salamat at God bless us all. See you soon.